Napapansin niyo ba na parang hindi tumatanda ang ilang sikat na Filipina actress? Habang tumatagal ang panahon ay mas nagiging confident, mas gumaganda, at mas nagiging matatag ang presensya nila sa industriya. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung ilang taon na nga ba ang ilan sa pinakasikat na Filipina actresses ngayon at bakit mahalagang pag-usapan hindi lang ang edad nila, kundi ang kwento sa likod ng bawat yugto ng buhay nila. Sa dami ng pangalan na babanggitin natin, siguradong may isa o dalawa na ikagugulat ninyo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simula tayo sa isa sa pinakasikat na pangalan ngayon, si Catherine Bernardo. Ipinanganak siya noong March 26, 1996, kaya ngayong 2025 ay 29 years old na siya. Mula sa pagiging child star, unti-unti niyang napatunayan ang versatility niya sa mga big screen hits at teleserye. Sa edad na ito, may confidence na siya at sapat na karanasan, kaya ngayon pa lang nagsisimula ang susunod na chapter ng career niya. Si Nadine Lustre naman ay ipinanganak Oktubre 31, 1993, kaya siya ay 32 years old ngayong 2025. Kilala si Nadine hindi lang sa acting, kundi pati sa music at advocacy work. Kahit anong edad niya ngayon, marami pa rin ang nakaka-relate sa mga role na pinipili niya. Kung pag-usapan natin ang timeless presence sa industriya, hindi mawawala si Ann Curtis. Ipinanganak siya noong Pebrero 17, 1985, kaya ngayong 2025 ay 40 years old na siya. Mahigit 2 dekada na siya sa showbiz at ramdam mo ang depth ng experience niya sa hosting, acting at pati na rin sa business ventures niya. Isa sa mga primetime queens ay si Marian Rivera na ipinanganak noong Agosto 12, 1984 kaya siya ay 41 years old na ngayon. Kahit lumalaki na siya, ang aura at elegance niya ay nananatili pa rin kapansin-pansin sa mga events at sa screen. Si Angel Locsin naman na kilala sa action drama roles ay ipinanganak noong April 23, 1985 kaya siya rin ay 40 years old na. Mas mature na ang mga role na pinipili niya at marami ang humahanga sa kanyang activism at paninindigan sa social causes. Pag-usapan natin ang timeless beauty. Si Bea Alonzo ay ipinanganak noong Oktubre 17, 1987 kaya siya ay 38 years old ngayon. Mula sa mga classic love team hanggang sa mga mature na character, sabay na tumatanda ang audience at ang mga role niya kaya mas ramdam na ang bawat eksena. Para naman sa bagong henerasyon, si Julia Barreto ay ipinanganak noong March 10, 1997 kaya siya ay 28 years old na. Nagsimula siya bilang child actress at nakilala dahil sa mga projects na tumatatak sa millennials at Gen Z viewers. Si Liza Soberano ay ipinanganak noong Enero 4, 1998. Kaya ngayong 2025, siya ay 27 years old na. Bukod sa local projects, inaabangan na rin ang international exposure niya lalo na sa mga papasok na Hollywood projects. At siyempre, si Kim Chiu ay ipinanganak noong Abril 19, 1919, kaya siya ay 35 years old na ngayon. Mula PBB Teen Winner hanggang sa pagiging isa sa pinakamatatag na actresses sa primetime, makikita ang growth niya sa career at sa personal life. Ngayon pag-usapan naman natin ang ilan pang kilalang pangalan na siguradong familiar sa maraming Filipino viewers at may interesting stories din sa kanilang edad at career choices. Si Janine Gutierrez ay ipinanganak noong Hulyo 2, 1989. Kaya ngayong 2025 ay siya ay 36 years old. Kilala siya sa versatility niya dahil kaya niyang mag-shift mula sa drama patungo sa comedy at marami raw ang humahanga sa natural na charisma niya sa harap ng kamera. Sa edad na ito, mas pinipili niya na pumili ng roles na hindi lang nakaka-entertain kundi may lalim at mensahe rin. Si Maja Salvador naman ay ipinanganak noong Oktubre 22, 1988, kaya siya ay 37 years old na. Mas nakilala siya sa kanyang intense acting skills at kahit may mga serye siya na matagal na tapos, nananatili pa rin siya sa spotlight dahil sa commitment niya sa trabaho. Maraming viewers ang nakaka-relate sa kanya
dahil ipinapakita raw niya na kahit tumatanda siya, ay hindi nawawala ang passion niya sa ginagawa niya. Pag-usapan din natin si Casey Concepcion. Ipinanganak noong Abril 14, 1985, kaya siya ay 40 years old. Bukod sa pagiging actress, kilala rin siya sa pagiging entrepreneur at singer, kaya maraming Pilipino ang humahanga sa kanya dahil nakikita nila na sa bawat stage ng buhay niya, may bago siyang tinatry at natutunan. Si Julia Montes ay ipinanganak noong March 19, 1995, kaya siya ay 30 years old ngayon. Nagsimula siya bilang child actress at unti-unti nakilala sa mga teleserye na tumatak sa audience. Maraming fans ang nag-comment raw na kahit tumatanda siya ay nananatili pa rin ang freshness at sincerity sa kanyang acting. Si Regine Velasquez ay hindi pwedeng hindi banggitin kahit hindi na siya laging nasa teleserye. Ipinanganak siya noong Abril 22, 1970, kaya siya ay 55 years old na ngayong 2025. Kahit ganito na ang edad niya, marami pa rin ang humahanga sa energy at dedication niya sa music at sa showbiz. Ito ay patunay na ang edad ay hindi hadlang para patuloy na ma-inspire ang tao at maging relevant sa industriya. Si Jenilyn Mercado ay ipinanganak noong Mayo 15, 1987, kaya siya ay 38 years old na. Kilala siya dahil sa kanyang versatility at pagiging relatable sa maraming audience, at sabi raw ng iba, mas nagiging mature at mas confident siya sa mga roles na pinipili niya ngayon kumpara noong nagsimula siya. Si Erich Gonzalez naman ay ipinanganak noong Setyembre 20, 1990, kaya siya ay 35 years old ngayon. Marami ang humahanga raw sa paraan ng kanyang pagpili ng projects, lalo na yung may social relevance o yung mas challenging roles. Dahil dito, makikita na habang tumatanda siya, ay mas pinapahalagahan niya ang quality kaysa quantity ng trabaho. Ngayon tatalakay natin ang huling grupo ng mga sikat na Filipina actresses kasama ang mga bagong stars at ilang comeback stories para makita natin kung paano nagbabago ang pananaw ng industriya sa edad at career trajectory nila. Simula tayo sa mga bagong henerasyon. Si Janela Salvador ay ipinanganak noong Marso 30, 1998, kaya siya ay 27 years old ngayong 2025. Kilala siya sa kanyang versatility sa acting, pati na rin sa music. Marami raw ang nakaka-relate sa kanya dahil kahit bata pa ay ramdam na ang maturity sa kanyang performance at sa mga role na pinipili niya. Dahil dito, nakikita natin na sa murang edad, kaya rin niyang magsimula ng matibay na career foundation. Si Andrea Brillantes naman ay ipinanganak noong March 12, 2003, kaya siya ay 22 years old na. Bagamat bago pa lang sa adult roles, marami ang humahanga sa professionalism niya at sa paraan ng pag-handle niya ng mga projects. Dahil sa edad niya, marami ang nakaka-relate sa kanyang journey dahil marami sa viewers ngayon ay nasa parehong stage ng life na naghahanap ng identity at direction. Si Yasi Pressman ay ipinanganak noong Mayo 11, 1995, kaya siya ay 30 years old na. Kilala siya sa kanyang athleticism at dedication sa bawat role. Maraming fans raw ang humahanga sa kanya dahil kahit tumatanda siya, pinipili niya ang roles na challenging at may impact at hindi lang basta para sa popularity. Dahil dito, nakikita natin ang maturity at professionalism habang lumalago ang career ng isang artista. Pag-usapan naman natin ang comeback stories. Si Judy Ann Santos ay ipinanganak noong Mayo 11, 1978, kaya siya ay 40 years old na. Kahit na matagal na siya sa industriya, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamatatag na actress sa primetime at film. Marami ang humahanga raw sa kanya dahil sa consistency at dedication niya sa trabaho. Dahil sa edad niya, mas malinaw na sa kanya ang type ng roles na gusto niyang gawin at nakikita rin ng viewers ang evolution ng kanyang career. Si Claudine Barreto ay ipinanganak noong Hulyo 20, 1979, kaya siya ay 46 years old na ngayon. Bagamat may mga panahon na nag-step back siya sa industriya, bumalik pa rin siya at pinakita na kaya niyang makipagsabayan sa mga bagong henerasyon. Maraming fans ang nakaka-relate raw sa comeback niya
dahil parang sila rin ay may mga pagkakataon sa buhay na kailangang bumangon at ipakita ang pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Si Sarah Geronimo naman ay ipinanganak noong Hulyo 25, 1988, kaya siya ay 37 years old na. Kilala siya hindi lang sa kanyang singing career, kundi pati na rin sa acting at hosting. Maraming Pilipino ang humahanga sa kanya dahil sa work ethic niya at sa patuloy na pag-evolve sa kanyang craft. Dahil dito, nakikita natin na kahit may edad na, ay posible pa rin ang growth at reinvention sa showbiz. Kung titingnan natin ang kabuuan ng huling grupo, makikita natin na hindi lang edad ang nagde-determine ng relevance sa industriya. Ang importante ay kung paano nila ginagamit ang kanilang experience, maturity, at perspective para mag-deliver ng mahusay na performance. Marami raw sa audience ang nakaka-relate dito dahil sa sarili nilang buhay, kung saan may mga pagkakataon na kailangan ding mag-adjust, mag-evolve, at magpakita ng resilience. Sa huli, ang journey ng mga Filipina actresses ay kwento ng talento, pagpupursige, at growth sa bawat stage ng buhay nila. Mula sa bata hanggang sa prime years at sa comeback moments, ipinapakita nila na ang edad ay hindi hadlang kundi pagkakataon para mas maipakita nila ang kanilang galing at karakter. Kayo? Paano nyo ginagamit ang bawat stage ng inyong journey para mas lumago at mas maging confident kayo sa inyong sarili? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.